Galit na galit si Defense Secretary Gibo Teodoro. Nais nang ipaaresto ang lahat ng Chinese na iligal na pumasok sa ating teritoryo. As in lahat pinapahuli na pag hindi nagsialis sa Julian Felipe Rip. Ibinahagi yan ni National Security Spokesperson Jonathan Malaya. Dito ipinag-utos na niya ng ating Defense Department na magpadala na ng barkong pandigma na sasama sa Philippine Coast Guard para palayasin ang lahat ng Chinese vet. What is just alarming about this is yung numero, no? Parang they're trying really to change the facts on the ground, no? So as a result of this, no, nagdesisyon ang National Task Force West Philippine Sea na ipaalam ito sa publiko what is happening at this reef, yung Julian Felipe Reef, na nagkakaroon na naman ng swarming, at nagpadala tayo ng mga tropa doon. The Coast Guard vessels were dispatched to that area to fly the flag as well. Kasi kung ang Chinese Coast Guard at ang Chinese Maritime Militia are present there, no, flying their flag, the Philippines must also be represented. At pinaigting din natin yung ating maritime domain awareness to the deployment ng ating mga tropa para ipakita naman sa China na hindi natin ito binabaliwala, na pinoprotesta natin at hindi tayo natutuwa sa ginagawang. Walang pake ang Pilipinas kung gaano kadami ang mga Chinese vessel. Basta ang pinakaplano at goal ay mapalayas ang lahat ng mga yan. Ipinag-utos rin na maglagay ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea pagpapamukha sa China na atin ang teritoryong illegal nilang pinapasok. Pero mostly it's just there, just to show to the world na etong lugar na yan ay sa amin. And tayo po, we do not accept that, and we will also we are deploying our assets as well para ipakita rin sa China na hindi tayo na hindi natin ito tinatanggap at pinoprotesta natin yung kanilang swarming na ginagawa. Handaan niyang i-deploy ng Defense Department ang lahat ng asset ng Pilipinas mapaalis lang ang mga Chinese. Hindi rin anya natatakot ang Pilipinas sa China kung manlaban ito, dahil nakahandaan niya ang mga kaalyadong bansa kung sakaling umatake ang China sa atin. Dito pinapanindigan ng Pilipinas na hindi takot ang ating bansang lumaban sa superpower na bansa. Ngayon na lang tayo nagiging mas masigasig kasi nga nadadagdagan na rin yung mga assets natin. Please remember, nung simula nitong territorial dispute natin with China, hindi naman ganun kadami yung ating mga barko, yung ating mga warships, mga patrol craft. Ngayon na lang naman yan nagsisidatingan, na from Israel, from other countries. Kaya natutuwa tayo na madaming mga commitments from Japan, for example, to provide us with additional patrol craft, not only for the Coast Guard, for the Navy. So, ngayon na lang natin mas napapaigting yung ating maritime domain awareness through the acquisition of more patrol craft for our government. I know it's alarming, but ganun talaga. That's the reality that we face, no? Kaya nga tuloy-tuloy lang yung ating pagpapalakas ng ating armed forces, tuloy-tuloy lang yung ating alliances with other countries. Nagsimula na yung ating joint patrols with the United States, Australia. We're looking at a reciprocal access agreement with Japan. Nagsimula na rin tayo with France. So we are very hopeful na with more support from other countries, mababago natin kahit paano yung situation on the ground. Talagang dapat ganito ang prinsipyo ng Defense Department. Dahil kung ipapakita nating takot tayo sa kanila, wala talagang mangyayari dito. Kayo, pabor ba kayong magpadala ang Pilipinas ng pwersa laban sa China sa West Philippine Sea? Ikomento sa baba ang inyong salo.